So, what's up again guys, no? So, ayun, tagal din nating di nakapag-vlog, no? So, actually, nagka-problema kasi tayo, nagkasakit tayo, and I was rushed to the hospital the night of the 21 last month, actually. So, I was trying to get a video of me while it was at the hospital at that night. So, yun na nga guys, no? So, yung time na yon guys, no? Meron kasi akong naramdaman na sakit sa likuran. Sobrang sakit sa likuran, sa lower back ng, I think, spinal cord, lower back, no? Naano ko siya, naramdaman ko siya nung after ko maligo, nag-a-apply ako ng lotion sa binti ko. And then, like, sumakit na lang siya, parang cramps. Pero I think hindi siya cramps, no? Kasi sobrang sakit talaga niya, as in. Namimilipit na ako, sobrang sakit. Daig ko pa nanganganak nung time na yon. So, I called for help for my colleagues here. Jason and Scott helped me. Scott called a taxi for me to get to the hospital, and paring Osong sinamahan ako papunta sa hospital, at saka si Kuya Johnny sinamahan din ako papunta sa hospital. No, kasi di naman tayo ganoon karunong mag-Chinese, kaya hindi ko alam kung paano sila kausapin, no. So, pero yung ano naman na yun, yung some of the staff naman sa hospital is marunong mag-English, but they are not like that fluent. Basta alam na yun, no? So, ayun na nga, nagkaroon ng problema yung likuran ko. Ang sabi ng unang doctor ay muscle daw. Parang muscle contraction or muscle cramp, something like that. Pero parang hindi ako naniniwala kasi hindi nawawala yung sakit niya. So, they give me pain reliever. Actually, tinurukan ako sa right side ng braso ko para sa pain reliever. At the same time, may ininom din akong gamot nung nasa hospital ako. So, they did the x-ray. Sabi naman, there's no fracture on my lower spinal cord ko. Okay naman. So, they gave me a rest for 3 days. So, naglast yung rest ko until the 23rd of January. So, 24 in the morning, bumalik ako sa hospital. But by that time, I asked for an ortho to check on me. So, yun, ipinul up nga nung ortho yung aking, tawag dito, result ng x-ray. Pares lang naman yung sinabi nila nung unang doctor na wala namang problema sa spinal cord. But the doctors or the orthos said that um, there's a spore. Hindi ko alam kung ano yung spore na yan, guys. So, kayo na lang umalam kung ano yung spore na yun. Basta, there's a spore in between my spinal cord that causing the pain. Yun daw yung dahilan. Yun daw yung pinaka-reason kung bakit sumasakit yung likod ko. So, they provided me a medication or gamot na kailangan ko inumin, and I also need to take a therapy. Yung ortho, sabi niya, yun nga, binigyan niya ako ng referral for a therapy. So, sabi nung ortho, if hindi ako or gumaling right after my session dun sa therapy, i-assess din daw nila for operation. So, ako naman, ayoko naman dumating sa point na ooperahan yung likod ko kasi sobrang hirap nun, guys, no? Sobrang lamig din kasi talaga dito, guys. As in, sobrang lamig. Lalabas ka, yung kamay mo, nanginginig sa sobrang lamig, no? So, yun na nga, no? 24, bumalik ako, nirepair ako sa, sa physical therapist for rehabilitation. So, pumunta ako ng 6th floor ng hospital din malapit dito sa tinutuloyan namin. Yun, nakaschedule ako for a therapy dapat last week. Kaso nga lang, inabutan ng Chinese New Year. So, walang magka-therapy sa akin. Nakasarado sila. So, bumalik ako ngayon lang, kayo ng umaga, guys, no? So, yun, kayo ng umaga bumalik ako for my therapy since may pasok kasi ako for 5 days. And this is the only of the rehab for me to take
the therapy. Okay, so unang punta ko ng therapy, I was making a video actually. I was making a video bago ko umalis ng dorm habang nagbabike ako papuntang ospital hanggang pagdating ko ng ospital. I was taking a video kasi gusto kong magkaroon ako ng record na nandito ako sa sitwasyon na to na ito ko ngayon, paano ko to nakukuha na first time kong marirehabilitate, first time kong magte-therapy, ganyan, ganyan, and so on and so forth. Yun, no, basta first time so, sa sitwasyon na yun. So, I was taking a video right before or bago ko makapasok ng ospital. Pagpasok ko ng ospital, naka-on pa rin yung video ko. Hanggang sa makarating ako ng assist floor yung therapy section. Naka-video pa rin ako that time. So, ang unang pinagawa sa akin ay hot compress sa likuran ko. Which is may sobrang init na something na kung ano yon, tapos binunutan na ng towel. Sinasandalan ko yon. Sabi nung therapist, gagawin daw namin yun for 20 minutes na. For 20 minutes daw. So, yun na nga. Di nagte-therapy na, nag-umpisa na kami ng therapy. So, lahat naman sila nakikita nila na nagbibideo ako. Actually, may kausap pa nga ako sa phone by that time. Tinawagan ko yung asawa ko tsaka yung friend ko sa Pilipinas eh. Pero nakikita nila nagbi-video ako eh. Nung unang beses pa lang na pinaupo nila ako, nakita nila na nagbi-video talaga ako. So, ayun na nga. Natapos na yung unang part ng therapy, which is yung hot compressed. E di, ano na, yung sunod na step naman, pinahiga ako sa isang higaan. Iano ko yung ano sa inyo dito. Dito, ito. Ayan. 3, 2, 1. So, yun guys. So, nakita nyo na yung video ng second step ng therapy ko. Which is yung parang, yung nilak nila yung buong katawan ko. Tapos, binalutan, ano nila. Parang hinihigit-higit na yung buong katawan ko. May humihigit sa akin patras yon. May humihigit sa katawan ko. Nagbibideo pa rin ako by that time, no? Nagbibideo pa rin ako. Pinapakita ko si video ko yung na hindi lang ako yung nandoon. Most of the patient na nandun is for oldies or elderly people that living in Taiwan. So, ako, hindi ko alam kung kung saan ko ipopwesto yung camera. No? Hindi ko alam kung saan ko ipopwesto yung camera. Kasi, nakahiga ako. Hindi ko alam kung saan ba yung tamang spot na ilalagay ko yung camera ko para makunan ako ng video o makunan ko ng video yung sarili ko. Kasi, yun naman talaga yung purpose eh. Nag-video ko to record myself. To have a memory that I was in that situation. So, yun na nga, nagbibideo ko. And I decided to take to put my camera beside me at the left side. Kasi merong bakanting higaan doon. Merong bakante doon. Kaya doon ko nilagay. But, by that time, napansin ko sa video na merong isang elderly na nasa like malapit sa akin, sa bandang ulunan ko, sa itaas ko, ganyan. Nakatingin siya sa camera ko. Nakikita ko sa camera, nakatingin siya sa camera ko eh. But, I was recording myself though, not her. So, yun na nga, tumawag siya ng stop, sabi niya, yun na nga, basta tinatawag niya yung stop, ganito ganyan, hindi ko na yung sinasabi nila kasi Chinese eh. So, hindi ko na yung sinasabi nila. So, yun na nga, lumapit sa akin yung isang staff. Sabi ng staff, wag daw ako mag-take ng video. Tapos, pinadelete niya sa akin yung video. Hindi ko alam na bawal kasi wala naman akong nakitang sign na bawal palang may pagkain, may cellphone or something like that, ganyan. Bawal pala. Hindi ko naman alam. Tapos yun na nga, nagte-therapy ako, ganyan. Tapos na nagpe-Facebook na lang ako kasi tinigil ko na nga yung pagbi-video ko. Kaya dinelete ko na kasi pinadelete na nga ng staff. So yun na nga, na-delete ko na yung video.
nagpa-Facebook na lang ako. Sabi, bumalik uli yung stuff, tinignan uli yung phone ko. Meron pa ako ibang video actually. So, pinadelete niya lahat ng video na nakunan ko na nasa loob ako ng ospital. So, yun na nga. Nung matapos na yung matanda na nasa ulunan ko na mag-therapy, ayan, nag-umpisa na siyang maging hysterical. Parang may sinasabi siya something like ganito, something like ganyan. Hindi ko naiintindihan pero the way of their action, I can properly understand what's happening. So, yun na nga, no? Kinausap ko ng staff, nagreklamo daw yung matanda. Kinukunan ko daw siya ng video. Sabi ko, hindi ko siya kinukuha ng video. So, I was not taking a video of her. I was taking a video of me that I was being in this situation. Sabi ko gano'n sa staff. And patuloy pa rin nagsasalita yung matanda na siya daw yung kinukunan ng video, siya daw yung kinukunan ko ng video kahit hindi naman. Kasi pinakita ko naman sila at the very beginning na nagbe-video talaga ako. It's part of my vlog ako. Kasi gusto ko talaga ng memories na nandito ako sa sitwasyon na to. At kung paano ako napunta dito sa sitwasyon to at kung gagaling ba ako. Ganun sinabi ko dun sa staff. So, yun na nga. Edi nagpatuloy. Inaano niya yung dalawang staff na therapist. Ganto ganyan. Usap sila. Habang ako nakikinig lang. Nagpa-Facebook lang ako. Tapos, pinagbawalan ako mag-cellphone ng isang staff. Sabi ganun. Wag daw. Sabi sa akin, yung mga dinelete ko daw na video. Sabi ko, deleted na ako kasi pinadelete mo na nga. Sabi ko, since wala naman akong way para i-recover yon, so, permanently deleted na siya. Sabi kong ganun. Wala na ako may papakita. Sabi kong ganun. So, pinakita ko yung ibang video ko na nasa labas ako ng hospital. Na nagbe-video talaga ako. Sabi kong ganun. Ngayon, itong si matanda, shit guys, tumawag ng police. Unexpected guys, hindi ko alam na mangyayari sa akin to. Hindi, unexpected talaga. Hindi ko expect na mangyayari sa akin to. Na dati akala ko sa TV ko lang mapapanood yung mga racism, ganyan. Although hindi ko naman sinasabi na racist siya, ganyan. Pero, papunta na ron Kasi, hindi naman tayo taga rito, guys, no? So, ayun na nga. Tumawag ng pulis si matanda. Yun, kinausap ko ng pulis. Pinalabas ako ng therapy room. Sabi ko gano'n. Sabi ng pulis, ano to ginagawa ko? Sabi ko, I was taking my therapy. Sabi ko gano'n. Sabi ng pulis na babae, the woman said that you were taking a video of her. Sabi ko gano'n. Sabi ko, no, I'm not. I'm not taking a video of her. I was taking a video of me. Sabi ko gano'n. It was me who I'm taking a video of myself. Sabi ko gano'n. It's not her. Sabi ko gano'n. Because it's part of my vlog nga ako. And I want to see my situation here. Sabi ko gano'n. Because I was physically ill. Sabi ko gano'n. Kaya, yun na nga, no. So, tuloy natin. So guys, yun na nga, no, as I was saying nga earlier, no, so yun nga, punta na yung mga police actually, apat sila na police na pumunta roon. Yung dalawang babaeng police kinakausap ako, and then yung isang lalaking police na napanak ng ID as a proof na citizen ako doon. So, buti na lang meron akong picture ng ARC ko na ipinakita ko. Yun na nga, isinerge na ng police yung ID ko. Sabi ko nga dito, nagtatrabaho sa may kids sa malapit lang. Nakita nga niya. Hiningi rin yung contact number ko. Tapos ayun, sinasabi kasi ng matandang babae na kinukunan ko raw siya ng video, which is hindi naman. Unexpected lang talaga. So, kabado bente ko guys, no? So, super kabado bente ko. First time, wala naman akong ginagawa. Biglang may police na. So, she called a police over nothing. Kasi binibidyohan ko raw siya, ganyan. Kahit hindi ko naman siya binibidyohan. Sabi ko lang nga lang sa kanya. Sabi ko nga doon sa mga police, hindi ko binibidyohan yung babae, yung matanda. Sabi ko, binibidyohan ko yung sarili ko kasi nga, nagbablog ako. Sabi ko ganun.
And then tinuro sa akin nung police officer na babae yung sign na bawal yung cellphone, ganito ganyan, ganito ganyan. Sabi ko, hindi naman kasi pansin, hindi naman kasi makita yan kapag nasa likod ka. Sabi ko ganun. Actually, kumakain pa ako din, nakalagay din bawal ang pagkain. Which is, nakita pa nga ako ng staff na kumakain ako, na nagsa-cellphone din ako. Hindi naman nila ako inaano. Natigil ako yung pag-video ko simula nung um, nagreklamo na yung yung matanda ngayon na binibidyo ko daw siya kahit hindi naman. Tapos yun parang nagiging hysterical na siya, ganto ganyan, ganto ganyan. Ang dami na niya sinasabi kasi although hindi ko naman naiintindihan, pero alam ko yung meaning kasi the way of the action nakikita ko naman. So I feel di ko alam kung anong mararamdaman ko that time. Basta daming nangyari, hindi ko natapos yung therapy ko dahil dun sa nangyari. Tapos yun na nga, sabi sa akin nung police, sabi ko nga dun sa police, hindi ko naman kako siya binibidyohan eh. Hindi naman talaga. Tinitignan ng police officer yung mga deleted na video. Sabi ko wala na po kasi nga pinadelete na ng staff ng hospital yung video. Kaya wala na talaga. Sabi ko ganun. Unlike iPhone, sabi ko na may way kayo para i-restore. Sabi ko sa akin, wala na. Once na deleted na permanently ka ako yun. Yun ang sabi ko sa kanya. Tapos, yun na, nanghingi ako ng pasensya sa officer kahit basta, nanghingi ako ng pasensya sa officer. 4 sila eh. Sabi ko ganun. Sabi ko, I didn't mean naman na i-record siya. Kasi hindi na, at the very first place naman talaga, hindi naman talaga siya yung binibidyohan ko, which is ako naman kako talaga kasi gusto kong magkaroon ako ng memory na nandito ako sa sitwasyon na to, ganyan. So, tumagal din ng ilang minuto yung pag-iimbestiga nila. So, akala ko makukulong na ako nung time na yun. Pero, ayun, eventually, umalis na yung matanda kasama ng asawa niya. Then, kasabay nun, yung police. Sobrang nawindang lang talaga ako sa pangyayari. Tapos, bakit biglang may police na? Ganun. Talagang nakakawindang guys. So, yun na nga. Bali, hindi ko alam kung lesson learned o ano. Basta, sobrang nawindang ako kasi first time ko talagang maipapulis dito po sa Taiwan. No? So, over nothing. Kasi wala naman talaga eh. So, yun nga. So, muntikan pa tayong maging kwento. Bali, sa pero na-sort din naman na napaliwanagan ko naman yung mga officer na wala naman talaga akong ginagawa kung ano ganyan ganyan, naniniwala naman sila sa akin kasi totoo naman sinasabi ko, no? So yun lang guys, no, share ko lang sa inyo yung nangyari sa hospital kaninang umaga. So next time ulit guys, bye muna.